4-year agricultural plan ng pamahalaan ating pag-uusapan kasama si Department of Agriculture Undersecretary Aces Perez. Yusek Perez, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Good to see you again, sir. Magandang tanghali po, sir, and of course kay Ma'am Nina. Maraming salamat. Magandang tanghali po. Nako, isa yan sa mga pinakamahirap na assignment sa ating pamahalaan, ang Department of Agriculture. Especially planning and... Yes, Sir Jonathan, medyo challenging at saka especially now that I'm back only recently. Yes. So medyo kinakapapa natin yung Department of Agriculture. Yes. So sir, ano po ang pinaka-prioridad ng DA sa inilatag na 4-year agricultural plan? At ano po yung mga ipapatupad na hakbang para ma-implement natin itong inyong plano? Well, ngayon, medyo nagkaroon tayo ng pagbabago in terms of objectives sa Department of Agriculture. Kasi doon, nakatutok lang tayo sa increased productivity, which I think is important. Pero at least from the perspective of the current DA, it's not complete. Kasi kailangan mataas yung production o mataas yung food security, pero dapat lokal yung production na pinanggagalingan. Okay. Pangalawa, kailangan kikita lahat. So, ibig sabihin, kasi for this to be sustainable, everybody in the value chain should make something out of it. Meaning, dapat kikita lahat. So, there has to be increased productivity, local productivity, so that we can have food sufficiency. But at the same time, we have to make sure also that everybody in the value chain makes some enough. money. Make some money. Alam mo, Yusek, you make good point, partner. Yes. Kasi kadalasan, ang sinasabi nila, narinig ko lang, yung middleman daw talaga yung malaki ang kinikita sa value chain natin. So, paanong gawin ng DA para ma-spread out itong profit na ito? Tingin natin kailangan maging efficient yung value chain natin. Hindi naman, kaya naman kasi nangyayari yan, may mga dahilan eh. Halimbawa, yung napapag-usapan ngayon, bakit mura yung farm gate prices pagdating sa palengke, 3 times yung value. Correct. So, unang-una kasi na nakikita namin, marami kasi nabubulok. Yeah. Marami tayong post-harvest losses. So, naani na natin, na-produce na natin, pero bago makarating sa palengke, siguro mga more than half of it nawawala along the chain eh. And this is because of the inefficient logistics, halimbawa. Right. Actually, sir, may I just add, no? I just saw, there are a lot of news reports na tinatapon na lang po yung mga inaani na ating mga magsasaka. So, imbis na dalhin nila dun sa bibili, ay tinatapon na lang po dahil mas mahal pa ang gagastusin nila if they bring it all the way to, let's say, Manila. Yes. And pumapayag sila na mas mura yung presyo kasi wala silang storage facilities. Wala kang storage facilities. Yes. So, kung hindi mo siya may store, mabubulok. So, pag nabulok yun, magzizero ka. So, rather sell low than, waste everything altogether. Yes. Pero kung meron tayong efficient, kunyari, post-harvest system, then you can store it, you can expand what we call the shelf life of your produce. So, at hindi masasayang. At pag dumating siya sa merkado, mas yung presyo, hindi masyado mataas, pero hindi masyado mababa. Yes. Ayun, nasa tama yung presyo. Alright, so ano po yung mga pagsisikap ngayon ng Department of Agriculture para palakasin pa, no, eto nga, as you said, yung productivity and also to make sure that everybody in the value chain, earns from it? Yeah. Meron kaming 5 major strategies. Yung unang-una, we have to make efficient and expand our production area. Example, marami tayong lupa na pwedeng lagyan ng irrigation. Pero meron tayong mga 1.2 million hectares of unirrigated rice land or land. Imagine if we can only irrigate them. So we can now plant rice twice or 2.5 times a year. And not only rice, we can also irrigate more crops. We can plant more. Kasi pag summer, pag wala ng tubig, hindi tayo makapagtanim. So we have to expand and make efficient existing production area. Ganun din sa pangisdaan. Meron pa tayong mga unexplored areas, lalong-lalo na sa West Philippine Sea, Pacific side. Hindi pa natin nagagamit yan. Pag nagamit natin yan, then it will expand. Kasi hinaharang tayo. Oh, well, that's another matter. Maglalagay na nga tayo ng supply, di ba? Magbibigay na nga sa mga mangingisda. Ang dami po natin problema dyan Madami tayong pwedeng gawin. Pangalawa, we have to modernize our agriculture
our agriculture, the way of we're doing agriculture, talagang kailangan tayo kunyari, mechanize. Mahalaga talaga yung mechanization. Kasi mababa yung mechanization rate natin sa Pilipinas per hectare. 2.4 horsepower per hectare lang. Pero yung ibang mga bansa, medyo umabot na sila ng 4 horsepower per hectare ang mechanization. So, i-modernize natin yung ating approach to agriculture. Yes. So, Yusek, on those 2 points, kasi sabi nyo, critical yung post-harvest facilities. So, ano po ang planong gawin ng gobyerno para magkaroon ng access to post-harvest facilities ang ating mga magsasaka? And pangalawa, dun sa modernization na gagamit ng mga traktora at mga mechanization. Alam mo kasi, partner, medyo mahirap for a farmer na sumasaka ng 1 hektarya lamang or less, or half an hectare, na mag-mechanize kasi napakaliit, walang economies of scale na gamitin yung ganun. Kumbaga, hindi mo mababawi yung cost. So, how do we then make that modernization magkaroon ng access yung ating mga small-scale farmers? Yung isa po ginagawa na natin, sir, yung Jonathan, meron na po tayong clustering. So, we cluster them together so that yung isa equipment pwedeng gamitin sa marami. Okay. The government provide some equipment. Through cooperatives siguro? Cooperatives, yung ating mga farmer associations, So, kailangan organisado sila, Yusek, no? Tinutulungan naman ma-organize through various means. Pangalawa, yung bukod pa yung post-harvest. Kasi yung mechanization, that's farming system, pero yung post-harvest malaki. Yes. Ako mismo nagpapalay ako eh. It can happen na naani mo na, pero yung value biglang bababa. Like pag naulan, nako, magkakalahati yung presyo. Kaya yung mga simpleng mga post-harvest facilities like bilaran, drying facilities. Solar dryers. Solar dryers, and even yung mechanical dryer, eventually, dapat meron tayo mas marami nun. Para we save, probably sa mechanical dryers pa lang, makapag-invest lang tayo doon, mga 15% kaagad ang impact nun pagdating sa sa mga produkto natin. Yes, alam mo, Yusek, kung mas marami lang sana ang local government units ang tutulong sa pag-create ng mga post-harvest facilities, kung ipaprioritize ng mga mayors, madali lang yan. Madali nyo ma-implement yung programa nyo. Medyo marami-rami din kasi yung resources ang local government. Yes. And this has to be Mandanas ruling. This has to be, Nakinasal. Kakakasal nga lang. Nakita ko sa... Gob, congratulations ha. Congratulations. Hindi mo kami naimbita ni Nina. Agree. Malaki rin ang resources ng local government. And so we're hoping na in this process, talagang magkakaroon ng whole of government approach and we include local government in this endeavor. By the way, banggitin ko lang, over the last... nung nagkwenta yung team namin, ang hinahabol natin na backlog pagdating sa investment sa agriculture is 27 years. Wow. Talagang nakakalungkot nga po ang estado ng ating agriculture. Kaya maganda po na tinututukan at pinag-uusapan po natin ngayon. Ngayon, bukod po doon sa mga na-mention ninyo, no, paano naman po yung plano ninyong pagbutihin pa yung mga agri-fishery areas naman po natin? Kabilang na po dito ang revival ng Laguna Lake bilang pinagkukunan ng isda para po sa mga residente ng Metro Manila at kalapit na lugar. Yun, yung isa pa, just to give you an example, yung mga areas na yan, pwede natin i-declare yan na strategic fishery and agriculture areas, sub-DCs, kumbaga. Ano yun 27 years ago, yan yung plano Magde-declare ka talaga ng mga area na intended for agriculture development, fisheries development, and doon ibubuhos ng gobyerno yung suporta nila. Yung isang pinakamalaking challenge kasi dyan ngayon, ayaw na mga local government ng poultry. Bakit daw? Kasi yung langaw, yung amoy, di ba? Yes. So ngayon, proper zoning yan proper planning and zoning yan. Zoning lang yan. So once we're able to identify areas where it is appropriate, ilagay natin sila doon, protect natin yung area intended talaga for livestock halimbawa, so that doon lang ang buhos ng suporta, hindi kung saan-saan. Kasi we also recognize naman yung validity na, kunyari, tabi ng bahay mo yung manukan, yes, or tabi ng natural lake. Natural lake mo, di ba? So it's zoning and planning. So malaking role na magagampanan ng Department of Agriculture. Ibabalik natin yung
yung talagang konsepto ng SAPDC, no, kung saan ilalagay natin yung ibubukod talaga natin at i-develop natin ng todo-todo yung mga lugar na ma-identify natin. Okay. Okay. Nako, sayang partner. Wala na Dami tayong ko pa oras. sana. Marami tayong Oo. tanong kay Yusek. Balik po kayo, Yusek. Yes, anytime. Basta naimbitahan po niyo. Malapit lang naman sila. Nandyan lang sila. Katabi lang. Alright, oo nga eh. Maraming salamat po sa inyong oras. Department of Agriculture Undersecretary Asis Perez. Maraming salamat po sa pagkakataon, sir.